Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lane matapos pasadahan ng tingin ng mesang inayos niya. Puno yun ng pagkaing niluto niya para sa kanyang nobyo dahil ngayon ang second anniversary nila. Wow, all set na. Sana magustuhan ni Jacob to. Sabik na wika niya bago kinuha ang cellphone upang tignan kung may mensahe ba ang nobyo niya. Love, malilate ako ng uwi. Ano ba meron? At may pa-surprise ka pa. Yun ang nakalagay sa mensahe nito 1 oras na nakalipas. Napatango siya sa nabasa bago tinawagan ng nobyo upang tanungin kung pauwi na ba ito. Lane, ba't ka pa tumawag? Hindi ba sinabi ko malilate ako? Agad na bungad ng nobyo niya nang sagutin nito ang tawag. Nagulat siya sa iritadong bungad dito. Pero mas nangibabaw ang pag-aalala niya. I'm just worried, love. Ngayon ko lang nabasa message mo 1 hour ago. May nangyari ba? Narinig niya ang tila iritadong pagbuntong hininga ni Jacob sa kabilang linya. Bago ito sumagot sa kanya. I'm fine. May business meeting lang ako inasikaso. Ganun ba? Well, 1 oras na nakalipas. Pauwi ka na ba? Maya-maya, tatapusin ko lang itong meeting ko. Kung ba't ba naman kasi tumawag ka pa? Naistorbo tuloy ang meeting. Kumunot ang noo niya dahil hindi nagustuhan ang narinig bago sumulyap sa orasan kung saan nakita niya mag-aalas 9 na ng gabi. Mag-aalas 9 na? May meeting ka pa rin? Of course. Palibasa kasi wala kang interest sa negosyo niyo kaya wala kang alam. Mariin siyang napapikit sa sinabi nito. Magsasalita na sana siya nang biglang patay ni Jacob ang tawag. Wow! Sarkastikong saad niya at pagak na natawa. I'm just asking him. Ano bang problema niya? Dagdag na tanong niya sa sarili bago napailing-iling at napabuntong hininga na lamang. Makalipas ang halos kalahating oras, agad siyang napatayo nang marinig ang pagdating ni Jacob. Mabuti naman at nakauwi ka na. Bungad niya na makapasok sa kondo nila ang kanyang nobyo. Yeah, minamadali mo ako eh. Napaawang ang labi niya sa narinig bago napailing dahil sa inis. Wow, Jacob. Hindi ka sumipot sa tamang oras na napag-usapan natin. At inintindi ko yun tapos ngayon, sasabihin mo minamadali kita? Really? Sa paanong paraan? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Hinubad nito ang coat bago padabog na hinagis sa sofa. Sa kainis sa mga matang tumingin sa kanya. Pwede ba, Lane? Gabi na. Pagod ako galing trabaho, kaya tigil-tigilan mo na yung pagdadrama mo. You're so eager for me to go home. Bakit? Ano ba meron, ha? Wala naman, di ba? Kaya manahimik ka na dahil nakakarindi ka na. Akmang lalagpasan siya nito pagkatapos, pero agad niyang hinawakan ang braso nito sa kapilit itong pinaharap sa kanya. Ano naman ba? Problema mo? Inis na tanong nito pero agad ding natigilan nang bigyan niya ito na isang malakas na sampal. I hate you. Jacob, para lang ipaalala ko sa'yo, ako ang girlfriend mo. Maayos ang usapan natin kahapon na uuwi ka bago mag-alas 7 ng gabi. Anniversary natin. Pero nag-text ka na malilate ka, kaya inintindi kita. Huminga ng malalim si Lane, bago galit na dinuro ang dibdib ng kasintahan. Nung nakita ko ang message mo, tinawagan agad kita dahil nag-alala ako. At kahit hindi mo man direktang sabihin, naramdam kong hindi mo nagustuhan yun. Nasaktan ako sa sinabi mo pero pinalampas ko. Tapos ngayon, ganito ang sasabihin mo? Ano bang nangyari sa'yo? Tell me! Galit at hindi makapaniwala ang tanong niya. Sa totoo lang, hindi yun ang unang beses na nangyari sa kanila ang ganong tagpo. Nitong mga nakaraang buwan kasi, napapansin niyang lagi na lang ginagabi ang pag-uwi nito. Kasabay nun ay halos araw-araw din sila nagtatalo. Nung una pinapalampas pa niya, dahil mahal niya si Jacob. Pero ngayon naubos na ang pasensyang meron siya. Alam mo, mahal kita. Pero mahal ko rin ang sarili ko, Jacob. At gusto kong malaman mo na kahit mahal kita, kakayanin kong bumitaw kung alam kong hindi na tayo pareho ng nararamdaman. Just tell me, Jacob, I love you. But I will never force you to stay if you're not willing to do it. Aniya.
bago ito tinalikuran upang umalis ng kondo nila. It's fine, Lane. Magiging maayos din ang lahat. Tiwala lang. Pagpapakalma niya sa sarili bago nagpa siyang umuwi na lamang sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, kapapasok pa lang ni Kairos sa bahay niya nang may tumamang kamao sa mukha niya. At dahil nanggaling siya sa bar at lasing, agad siyang natumba. Alfred! Rinig niyang sigaw ng kanyang ina habang inaawat ang tatay niya na siyang sumuntok sa kanya. Hindi pinansin ng kanyang ama ang kanyang ina at sa halip kinwelyuhan pa siya. Talaga bang ganyan na lang gagawin mo sa buhay mo, ha? Wala ka na ba talaga natitirang hiya sa amin ng nanay mo? Namumula sa galit na tanong nito. Ang tinutukoy ay pag-iinom ng sobra. Bakit pa apektado ka? Hindi niyo naman ako tunay na anak, di ba? Lasing at nakangisi niyang tanong kaya muli siya nitong sinuntok. Napayuko siya dahil sa sakit ng suntok nito. Pati na rin sa sakit ng sinabi nito. Labis ang pagmamahal niya para sa mga magulang. At iniidolo niya ang mga ito mula na magkamalay siya. Bukod doon, noon pa man, gustong-gusto niya maging magaling na negosyante, gaya ng mga ito kaya lang lagi siyang pumapalpak. Pero ni minsan hindi nagalit ang mga magulang niya sa kanya. Kaya naman ang malaman niyang hindi ito ang tunay niyang magulang. Labis ang galit at hiyang naramdaman niya para sa sarili. At ano ha? Dahil lang nalaman mo na hindi mo kami tunay na magulang, sisirain mo ang buhay mo? Di ka ba nag-iisip? Niyugyug pa siya nito, pero nanatili lang siyang nakayuko hanggang sa maramdaman niya ang yakap nito. Stay away from me. Mariing bulong niya pero hindi nito yun ginawa. You are our son, Cairo. Hindi ka man nanggaling sa amin, anak ka pa rin namin, kami pa rin ang magulang mo. Kinalas nito ang yakap at mariing hinawakan ang balikat niya bago diretsong tumitig sa mga mata niya. Ayusin mo sarili mo. Gamitin mo ang utak mo, Cairo. Walang mangyayari sa'yo kung patuloy mong dadamdamin ang hindi natin pagiging magkadugo. Lagi mong tatandaan na mahal at susuportahan ka namin. Naiintindihan mo ba ako? Mariing tanong ng kanyang ama. Kaya kahit lasing siya, tumango siya bago humingi ng tawa dito, pati na rin sa kanyang ina. Samantala, isang gabi, abala si Lane sa paggawa ng bagong recipe para sa restaurant na pagmamay-ari ng kanyang ama nang lapitan siya ng daddy niya. Lane, gabi na. Ba't nagtatrabaho ka pa rin? Tinapos ko lang po yung bagong recipe na ginagawa ko, Dad. Magpapahinga na rin po ako pagkatapos. Nakangiting sagot niya. Tumango ang daddy niya bago naniningkit ang mga matang tumitig sa kanya. May napapansin ako sa'yo? Bahagya siyang natawa bago sinara ang laptop. At ano naman po ang napapansin niyo? Magkaaway kayo ni Jacob. Tukoy nito sa boyfriend niya. Sandali siyang natigilan sa sinabi ng daddy niya. Bago magsasalita na sana upang tumanggi, nang bigla itong magsalita. Huwag mo nang subukan tumanggi. Nilabas ng kanyang ama ang cellphone bago nakangiting iwinagayway sa harap niya. Tumawag siya sa akin. Sinabi niya sa akin na nangyari. At gusto niya raw makapagayos. Kaya sige na, puntahan mo na siya at sasabihan ko ang driver na ihatid sundo ka. Napabuntong hininga siya bago tumango. Okay, Dad. Pero wag niyo na pong sabihan ng driver. 8:00 pa lang naman at kaya ko naman po mag-drive. Napangiti ang kanyang ama bago siya nito hinalikan sa noo, saka umalis na sa harap niya. Siya naman, pumanhik sa kanyang kwarto upang maghanda. At agad na umalis upang pumunta sa kondo nila ni Jacob. Makalipas ang ilang minuto, agad din siya nakarating. Jacob? Tawag niya sa pangalan ng nobyo nang makapasok sa kondo nila. Walang sumagot sa kanya, kaya muli niya itong tinawag habang naglalakad papalapit ng silid. Jacob! Tawag niyang muli nang nasa tapat na siya ng kwarto nila, bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto. What the hell? Hindi makapaniwala ang saad niya
dahil sa nakita pagkabukas niya ng pinto. Ang kanyang nobyo at sekretarya nito, nagsisiping sa mismong kama nila. Wow! What an amazing jaw-dropping show! Pag-agaw niya sa atensyon ng dalawa, at gulat siyang nilingon ng mga ito. Love! Agad na umalis si Jacob sa ibabaw ng sekretarya nito, at saka nagmamadaling lumapit sa kanya. Huwag mo akong hahawakan? Aniya, nang akmang hawakan siya nito. Nakakadiri kayo? Mariin niyang tinignan ng lalaki at ang sekretarya nito bago siya umirap. Alam mo, pumunta ako rito kasi gusto mo raw makapag-ayos. Hindi ko naisip na ganito yung makikita ko. Mabilis niyang hinawi ang kamay ni Jacob na akmang hahawak sa kanya. I'm sorry, love. Nadala lang ako. I was stressed because of our fight and she's there to comfort me. Trust me, hindi ko siya mahal. Tukoy nito sa babaeng kanina lang kasama nito sa kama. Wala akong pakialam sa paliwanag mo? Mula ngayon, wala ka ng karapatang lapitan o kausapin ako. We're done. Magsama kayong dalawa. Mariing sabi niya bago malakas na tinuhod ang pagkalalaki nito. Saka siya taas noong naglakad paalis sa kondo na yon. Wala kang kwentang lalaki. Aniya, marahas niyang pinahiran ng luhang tumulos sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, kanina niya pa pinipigilan ng umiyak dahil sa sakit ng ginawa ni Jacob sa kanya. Pero sa kabila noon, mas nangingibabaw ang galit na nararamdaman niya. Kaya naman upang pansamantala makalimot, nagtungo siya sa isang bar. Here's your drink, ma'am. Tinanggap niya ang alak na binigay ng bartender bago agad na ininom ito. Another please. Nang maibigay ulit sa kanya ang alak, agad niya itong ininom uli. Ganon ang ginawa niya hanggang sa halos mapapikit na siya dahil sa kalasingan. Bigyan mo pa ako ng alak. Lasing na sabi niya sa bartender. Nahihirapan na siyang magsalita pero pinipilit niya. Mami, kasama po ba kayo? Ang dami niyo na po kasing nainom. At baka hindi niyo na po kayanin kung bibigyan ko pa po kayo. Saad nito kaya napairap siya. Kumuha na lang ng lilibuhing pera sa bag upang ipambayad sa mga nainom niya. This is my payment. Keep the change. Aniya at lasing nang umiti. Pasuray-suray siyang naglalakad paalis hanggang sa bumangga siya sa isang matigas na bagay. I'm not in the mood, miss. Bulong ng baritonong boses sa kanya, kasabay ng pagpulupot ng isang maskuladong braso sa bewang niya upang hindi siya matumba. Nagtaka siya sa narinig. Bago ito tiningala kung saan nakita niya ang isang lalaki. Hindi niya man malinaw na nakikita ang mukha nito, pero alam niya kung gaano ito katikas at kagwapo. Excuse me? For your information, wala akong pakialam kung wala ka sa mood, okay? Pareho lang tayo. Matari na sabi niya kahit lasing. Bago pilit na kinalas ang pagkakapulupot ng braso nito sa bewang niya. Nang marinig niya ang mahina nitong pagtawa. Bago mas sinigpitan pa, ang pagkakayapo sa bewang niya, napairap siya. Look, alam ko na yung ganitong galawan. Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga babaeng sumusubok na akitin ako. I'm not in the mood to have an intimate moment with you. At kahit kailan hindi ko gagawin yan. Lalo na kung di ko naman kilala mga kasama ko. Bulong nito. Naramdaman niya ang paggapang ng inis sa kanyang sistema. Dahil doon, kinurot at hinampas niya ang braso nito. Wala akong alam sa sinasabi mo, lumayo ka nga! Inis na saad niya bago ito tinulak. Pero kasabay nun, ang pagbangga ng kung sino sa likuran niya. Dahilan upang hindi sinasadyang maglapat ang labi nilang dalawa ng lalaking kaharap niya. Doon ang laki ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang paggapang ng init at tila kuryente sa kanyang sistema. I changed my mind. Maya-maya saad nito, bago walang sere-seremonyang hinalikan siya sa labi. Napapikit siya sa gulat. Iniangat ang kamay upang itulak sana ang lalaki. Nang mas palalimin nito ang halik, hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili niya na nadadala at tumutugon sa halik nito.
Hindi alam ni Lane kung gaano katagal silang nagpalitan ng halik. Hanggang sa namalayan niya na lang nasa isa na silang kwarto, habang pinagsasaluhan ng isa't isa. Kinaumagahan, nagising sila sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka. Good morning, self. Nakangiting bulong niya sa sarili. Tatayo na sana siya nang maramdaman ng pagsigid ng kirot sa katawan niya, lalong-lalo na sa kanyang pagkababae. Napalingon din siya sa tabi niya. At gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita roon ng isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Sandali pa siyang napatitig sa likod nito dahil sa tattoo ng lalaki. Ilang beses niya pang hinilamos ang kanyang palad sa mukha at muling tinignan nito. Kasabay nun ay ang pagbabalik ng mga alaala tungkol sa nangyari kagabi. Anong ginawa ko? What the hell did I do? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa sarili. Bago muling nilingon ng lalaki. Lane, hindi ka nag-iisip! Inis at kabadong bulong niya sa sarili bago nagmamadaling nagbihis at hindi na nag-abalang tignan pa ang mukha nito. Sa kabilang banda, makalipas ng ilang buwan, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Cairo habang nakatanaw sa langit mula sa terrace ng kanyang kwarto. Bakit ba hindi mawala sa isip ko yung babaeng yun? Tanong niya sa sarili. Tinutukoy niya ay ang babaeng nakasiping niya ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi niya alam kung bakit hindi mawala sa isip niya ito. Mas lalong hindi niya maintindihan ang sarili kung ba't hiniling niya na sana muling mag-cross ang landas nila. Kapag kuwan, napatingin siya sa bracelet na hawak niya. Nasa tingin niya pagmamay-ari ng babaeng nakasiping niya. Ni hindi ko nga nakita na maayos sa itsura. Pati pangalan di ko pa alam. Pero ba't ang hirap-hirap niyang kalimutan? Sandali pa siyang nanatili sa ganong sitwasyon bago siya nagpasyang magpahinga na lamang. Samantala, isang umaga kasabay ni Lane ng mga magulang niya sa pag-aalmusal, nang may maamoy siyang hindi maganda, na naging dahilan upang dali-dali siyang magtungo sa sink upang dumuwal. Lane, what is happening? May sakit ka ba? Agad siyang nagbubog ng tubig at nanghihinang bumalik sa pagkainan. Wala pa akong sakit, Dad, pero masama po pakaramdam ko, hindi ko po alam kung bakit. Sagot niya bago bumaling sa mommy niya na seryosong nakatitig sa kanya. Mom, ba't po ganyan kayo makatitig? Gandang-ganda po ba kayo sa anak niyo? Nagbibirong tanong niya. Pero nanatiling seryoso ang tingin. Buntis ka ba? Rinig niya ang pagkasamid ng kanyang ama, habang siya naman ay natigilan dahil sa tanong ng kanyang ina. Po? Kunwari ay natatawang tanong niya kahit pa sa loob-loob niya. Kinakabahan siya dahil hindi nga malabong mabuntis siya dahil meron siya nakasiping na lalaki. I am serious, Lane. Ito mga nakaraang linggo, napapansin na kita. Nagiging mapili ka na sa pagkain. At kung hindi nahihilo, lagi ka namang naduduwal. Kaya umamin ka, buntis ka ba? Kung oo, sino ang ama? Si Jacob ba? Tukoy nito sa ex-boyfriend niya. Agad siyang umiling. Bago nagpa siyang aminin na lang sa mga magulang niya ang totoo. Lane naman, hindi ka ba nag-iisip? Paano kung may sakit ang lalaki na kasiping mo? Ni hindi mo nga kilala ang taong yun. Paano na lang kung makumpirma nating buntis ka? Paano ang magiging apo namin? Kinakabahang saad ng kanyang ina. Lintik na Jacob yun. Hinding-hindi ko na siya hahayaang makalapit sa'yo. Saad ng kanyang ama. I'm sorry, Mom and Dad. Aniya sa mga magulang bilang paghingi ng tawad. Tumango naman ang kanyang ama habang napapairap ang kanyang ina. Ngunit kalaunan, tumango rin ito. Mag-take ka ng PT mamaya. We need to know if you're pregnant or not. I'm disappointed sa ginawa mo, Lane. Pero kung buntis ka, tutulungan ka pa rin namin ng daddy mo. Seryosong sabi ng kanyang ina. Tumango naman siya bago tumayo upang yakapin ito. Bandang hapon, napahilamos na lang siya ng muka habang nakatingin sa resulta
ng pregnancy test na ginamit niya. Oh shit, buntis ako. Aniya bago mariing napapikit. Maya-maya isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Bago nagpa siyang lumabas ng banyo upang ipaalam sa mga magulang niya ang resulta. Tinanggap naman ng mga ito ang kanyang pagbubuntis at nangako pa sa kanya na tutulungan siya. Labis naman ang pasasalamat niya sa kanyang mga magulang dahil doon, lalo na at hindi naman siya nabigo dahil talagang sinuportahan at inalalayan siya ng mga ito sa kanyang pagbubuntis. Mga anak, gustong-gusto ko na makita kayo. Bulong niya isang araw habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan. Kabuanan niya na ng panahong yun. Araw na lang ang binibilang niya bago tuluyang maisilang ang mga anak. Nalaman niyang marami ito. Hindi lang isa, hindi lang 2, 3, kundi 4. Nalaman niya ito na magpa-ultrasound siya ilang buwan na nakakaraan. Pinapangako ko, kahit hindi natin kilala ang papa niyo, aalagaan at mamahalin ko kayo ng sobra-sobra. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang isinilang nila ng kanyang mga anak, 2 babae at 2 lalaki. Ang gwapo at ang gaganda nila. Nakangiting sabi niya. Naroon ang kanyang mga magulang at tuwang-tuwa naman sa mga apo ng mga ito. Napangiti siya ng malamlam at tinignan isa-isa ang mga anak. Para silang mga anghel sa kanyang mga mata. Ano ipapangalan mo sa kanila? Kapag kuwan ay tanong ng kanyang ama. Reyna, Lizzie, Liam at Ralph po ang pangalan nila. Ang gaganda po, di ba? Tumango naman ang kanyang ama bilang pagsang-ayon. Maganda nga. Bagay na bagay sa mga apo ko. Nakangiting saad nito. Malawak naman siyang napangiti dahil doon. Bago mas lalong pinagtuunan ng pansin ng mga bata. Sa mga sumunod na araw, linggo, buwan at taon, hindi naging madali ang lahat para kay Lane. Maraming pagkakataon siyang muntik ng sumuko. Pero pinilit niya maging malakas para sa mga anak niya. Inaamin niyang mahirap ang maging isang single mom. Lalo na at quadruplets ang mga anak niya. Pero labis ang pagpapasalamat niya. Dahil nariyan ang kanyang mga magulang upang tulungan siyang alagaan ng mga bata. Hanggang sa mag-7 taong gulang na ang mga ito. Mama, look! May star po ako today. Mama, ako din. Tinatakan po ako ni teacher na star kasi behave ako. Nag-uunahang sambit ni Lizzie at Reyna. Nang sunduin niya ang mga ito sa eskwelahan. Napangiti naman agad siya at sinalubong niya ng yakap ang kanyang mga prinsesa. Ganun ba? Ang gagaling naman ng mga princesses ko? Manang-mana kay mama? Nakangiting aniya at natatawang sinang-ayunan naman siya ng mga ito. Hinalikan niya ang noon ng 2 bata. Teka, nasan sina Kuya Liam at Kuya Ralph? Tinuro ni Reyna ang likuran niya. Ayun po, may kausap silang tall man. Saad nito kaya agad siyang napalingon sa likuran kung saan nakita niya ang 2 pang anak na may kausap na isang lalaki na katalikod sa gawin niya. Kilala niyo ba yung kausap ng mga kuya niyo? No po, mama. Umiiling si Reyna at Lizzie sa tanong niya. Napabuntong hininga siya bago agad na pinapasok ang mga ito sa kotse. Huwag kayong lalabas, okay? Susunduin ko lang ang kuya niyo. Aniya sa mga anak na babae. Bago dali-dali siyang naglakad papunta sa 2 niya pang anak na hanggang ngayon abala pa rin sa pakikipag-usap sa estrangherong lalaki. Habang papalapit siya, nakita niyang napalingon sa kanya ang mga ito bago may sinabi sa lalaki. At saka dali-daling tumakbo palapit sa kanya. Mama! Tawag sa kanya ng mga anak bago siya sinalubong ng yakap. Hay mga anak, sinong kausap niyo ha? Hindi po namin natanong ang name niya mama pero his kind po. Nakangiti niyang hinaplos ang buhok ng mga anak. Talaga? Opo mama, tas ang pogi-pogi pa niya, parang kami po ni Liam. Sus, kahit gaano pa yan kapogi, walang tatalo sa kapugian niyo. But mama, pogi po talaga siya. Talaga?
Matignan nga. Natatawang sabi niya pa bago nilingon ng estrangherong lalaki na kausap ng mga ito kanina. Ang kaso lang, papalayo na ito sa kanya. Ay, uuwi na po siguro siya, Mama. Ani Ralph, kaya napatango siya. Baka nga, nakatara na sa kotse mga anak. Nandun na si Lizzie at Rina. Uwi na tayo. Nang makasakay sila sa sasakyan, siniguro niya munang maayos ang kalagayan ng mga anak niya bago siya nagsimulang magmaneho. Mama, very good po kaming lahat. Lahat po kami may star. Ano pong food ang lulutuin niyo for us? Cute at kiting-ngiti na tanong ni Rina sa kalagitnaan ng biyahe. Macaroni spaghetti? Paborito niyo yun, di ba? Agad na tumango ang mga ito at nag-appear pa sa isa't isa. Mama, pwede ka din gumawa ng egg sandwich, please? Nagpapakit na saad ni Lizzie. Kaya natawa siya bago tumango. Sure. Basta para sa inyo. Just make sure na uubusin niyo, okay? Tumango naman ang mga anak niya bago nagsimulang magkwento ng kung ano-ano hanggang sa tuluyan silang makauwi. Makalipas ang ilang linggo, abala si Lane sa pag-aasikaso ng negosyo niyang restaurant nang lapitan siya ng kanyang mga magulang. Mom, Dad, bakit po? Tanong niya bago sinara ang laptop upang pagtuunan ng pansin ng mga ito. Nakita niya kung paano nagtinginan ng kanyang mga magulang bago bumuntong hininga. Lane, anak, we need your help. Seryosong saad ng kanyang ina. Anong klaseng tulong po? Kunot noon niyang tanong. Anak, alam namin kung gaano mo kamahal at kung gaano mo pinagtutuunan ng pansin ng restaurant mo kahit paabala ka sa pag-aasikaso sa mga bata. Pero talagang kailangan namin ng tulong mo. Ano po ba talagang tulong na hihingin niyo? Gusto namin mag-espiya ka sa taong ito. Inabot sa kanya ng ama ang isang folder na agad niyang binuksan kung saan nakita niya ang litrato ng isang lalaki. Cairo Monteverde, CEO of La Verde Intercorporation? Bakit po? Anong meron dito? Binasa niya ang pangalan ng lalaki bago napatitig sa mukha nito. Sa totoo lang, medyo pamilyar sa kanya yun. Tila ba nakita niya na pero hindi niya lang matandaan kung saan. Nakita niya agad ang pandidilim ng mata ng mga magulang niya matapos banggitin ang pangalan ng lalaki. Gusto namin mag-espiya ka sa lalaking yan. Alamin mo lahat ng pwede mong malaman sa kanya. Mas maganda kung negatibong impormasyon ang malalaman mo. Dahil tiyak na makakatulong yan para mas madali siyang bumagsak. Teka, ano po bang atraso sa inyo ng lalaking to? Ba't gusto niya mag-espiya ako sa kanya? Umirap ang kanyang ina. Bago sinagot ang tanong niya. Anak, bata pa lang ang isang yan. And based on our research, he's just 35 years old. 4 years older than you. Pero masyadong malaki at matagumpay ang negosyo niya. Ayos lang naman sana yon. Sa totoo lang, ginusto pa namin makasosyo siya. Dahil talaga magaling siya. Ang kaso, tinanggihan niya ang proposal namin ng daddy mo. At ang mas nakakainis pa, matapos kumalat ang balita na tinanggihan niya kami. Sunod-sunod na nag-resign na empleyado sa kumpanya natin. At lumipat sa kanya. Sigurado po ba kayo na sa kumpanya niya talaga lumilipat yung mga empleyado umalis? Galit na tinignan siya ng kanyang ama. Bakit? Sa tingin mo ba nagsisinungaling kami ng mommy mo? Agad naman siyang umiling doon. No, Dad. I just wanna make sure. Bago ko po gawin ang pinapagawa niyo, pwede ko po bang mahingi yung kung anumang impormasyon tungkol sa negosyo natin? I mean, wala naman po talaga ako interest sa negosyo natin. That's why even the basic information, wala akong alam. So you have to tell me that. Hindi mo nakakailanganin yan, Lane. Just do what we want you to do. Mag-espiya ka sa lalaking yan. Alamin mo ang dahilan kung bakit sa kanya lumilipat ang mga empleyado natin. Siguraduhin mong mahahanapan mo ng baho ang isang yan. Saad ng kanyang ama bago nag-iwas ng tingin. Okay, Dad. Pero paano yung mga anak ko at ang restaurant ko? Kami na ang bahala roon, Lane. Aasikasuhin namin ang mga bata pati ang restaurant mo. Just please help us.
Alam namin na talagang ayaw mong hawakan ang negosyo natin. Dahil mas gusto mo asikasuhin ng restaurant na ipatayo ng daddy mo at binigay sa'yo, pati na rin ang mga anak mo. Kung hindi lang kailangan, hindi namin hihingi ng tulong mo, pero kailangan talaga, anak. Napangiti siya bago tumango. It's fine, Mom. I'll do everything I can to help the both of you. Saad niya bago niyakap ang mga magulang. Kinabukasan maaga pa lang, agad na nag-asikaso si Lane upang mapuntahan ang kumpanya ni Cairo Monteverde. Nakapagplano na siya at balak niya mag-apply sa kumpanya nito upang masimulan ng pag-iispiya. Good morning, Ma'am. Bati ng guard sa kanya. Kaya nginitian niya ito bago siya bumati pabalik. Mag-a-apply din po kayo, Ma'am? Opo. Nabalitaan ko kasi na hiring ang kumpanyang to. Saan po ba ako magpupunta para sana maipasa tong requirements ko? Tanong niya. Agad namang tinuro ng gwardya kung saan siya pupunta. Kaya nagpasalamat siya dito bago tinungo yon. Nakita niyang may nakahilerang upuan at nakaupo roon ng mga aplikante na karamihan mga babaeng abala sa paglalagay ng makeup sa muka. Trabaho ba talaga pinunta ng mga to dito? Bulong niya sa sarili bago napatingin sa isang pinto nang lumabas doon ng isang sexing babae na umiiyak bago nagmamarchang umalis. Maya-maya lumabas ulit ang isang babae. Porma lang suot nito at may katandaan na. Nakita niyang sinenyasan nito ang isang babae na pumasok sa pinto. Lumipas pa ang ilang minuto. Ganun ang paulit-ulit na nangyari. Ngiting-ngiti na papasok ang aplikante pero lalabas na luhaan. Habang naghihintay, napapangiwi siya na makita ang tatlong babaeng nagtatawanan. Habang panayang baba sa mga damit nito. Kung ba't kasi halos lumuwa na ang hinaharap ng mga ito? Grabe naman. Matatanggap ba kagad kapag ganyan ang suot? Tanong niya sa kawalan. Napahawak na lang siya sa kanyang hinaharap. Okay naman size niyo ah. Cute nga eh. Ani niya at inayos ang kanyang suot na damit. Matapos noon, nagangat siya ng tingin at gano'n na lang ang pagsinghap at panlalaki ng mga mata niya. Nang mapagtantong, nakangiwing nakatingin sa kanya mga aplikante. Nais ko lang, nagulo eh. Palusot niya, bago idadaan na lang sana sa tawa ang hiyang nararamdaman. Pero napasulyap siya sa gilid niya. May isang lalaki kasing nakatayo roon at nakapamulsa habang matiim ang matang nakatingin sa kanya. At yun ay walang iba kundi si Cairo Monteverde. At sa hindi niya malamang dahilan, nakaramdam siya ng paglakas ng kabog ng kanyang dibdib habang naikipagtagisan ng tingin dito. Mr. Monteverde. Aniya. Habang nakatitig dito bago agad nag-iwas ng tingin, nakita niya ang pagkunot ng noon nito habang nakatingin sa kanya. Follow me to my office. Malamig ang boses na sabi nito, bago na una nang naglakad pero huminto rin nang hindi agad siya sumunod. Nagulat siya nang muli itong naglakad papalapit sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang palapulsuhan. Napakatagal mo sumunod. Rinig niyang bulong nito habang naglalakad sila papasok, kung saan lumalabas kanina ang mga aplikante. Teka sir, ba't niyo po ako dinala dito? Alam ko papasok din ako dito dahil aplikante ako pero may pila po. At yung mga naiwan sa labas, di ba sila dapat yung mauna sa akin? Binitiwan ni Cairo ang palapulsuhan niya bago umupo sa swivel chair. Sa katamad na tumingin sa kanya mula sa mukha pababa sa dibdib. Napansin niyang medyo nagtagal ang tingin nito doon, kaya agad niyang hinarang ang braso niya. Hoy! Huwag mo kang tignan to! Alin ba ang tinitignan ko? Taas ang kilay na saad nito. Nagmamaang-maangan pa ang lalaki, kaya napairap siya. Nako, medyo gets ko na yung mga magulang ko. Kung ba't galit sila sa lalaking to. Gago pala to eh. Aniya sa isip bago muling sumulyap kay Cairo, na nakataas pa rin ang kilay sa kanya. Miss, may nakikita ka bang hindi ko nakikita? Dito sa loob? Nakangising tanong nito at hindi niya maintindihan kung ba't inis na inis siya sa ngisi nito. Handa na sana siyang barahin ng lalaki, pero naalala niya ang utos ng mga magulang niya. Kailangan niyang mahanapan ng baho si Cairo at magagawa niya lang yon
kung makukuha niya ang tiwala nito. Kaya naman kahit inis na inis siya dito, pinilit niyang ngumiti ng matamis sa lalaki. Nako sir, wala po. Sarili ko lang po yung kausap ko. Siya nga po pala, ito po yung mga requirements ko. Nakangiting inabot niya rito ang folder na laman ang mga requirements niya. Tinanggap naman ito yon, bago agad na binuksan. Lane. Bakit po sir? Lane Versosa. Do you perhaps know Mr. and Mrs. Versosa? The owner of Paradise Resort? Ayaw niyang itanggi yun. Pero dahil kailangan ginawa niya. Hindi po sir, sino pa ba yun? Wala po akong alam tungkol sa sinasabi niyong Paradise Resort. Pagtanggi niya. Tumango naman si Cairo sa kanya at muling binasa ang requirements. Maganda ang background mo. But unfortunately, the position you're applying for is not available anymore. Paano po yun, sir? Maayos naman po kasi ang natapos ko kaya nag-apply ako bilang sekretary niyo. Ang kaso unavailable pala. Kunwari malungkot na saad niya, bago nakaisip ng panibagong idea. Pwede po ba mag-apply na lang ako bilang personal maid niyo? Nabalitaan ko rin po kasi na hiring din kayo ng maid. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. May mga anak po kasi akong binubuhay, sir. Mariin siyang napapikit matapos sabihin yon. Bumakas ang gulat sa mukha ni Cairo bago siya pinasadahan ng tingin. May mga anak ka na? Opo, sir. Ako lang inaasahan ng mga anak ko. What about their father? Hindi ka man na ba tinutulungan? Umiling siya sa tanong nito bago lihim na napangisi. Nang makita ang pag-igting ng panga nito. Ramdam niya kasi ang konting pagpapaawa na lang, tatanggapin na siya nito. Okay, fine. You're hired. You will be my personal maid from now on. Saad nito, habang matiim na nakatingin sa kanya. Malawak naman siyang napangiti sa narinig. Dahil alam niyang agad na siya makakapag-espiya sa lalaki. Kailan po ako pwedeng magsimula, sir? You can start tomorrow. May kinuha itong card sa bulsa ng coat nito bago inabot sa kanya. Attached there is my address. Pumunta ka bukas, 7 a.m. sharp. Tumango siya rito. Yun lang po ba, sir? Yeah. Sasabihan ko na lang ang gwardiya tungkol sa pagdating mo para hindi ka na mahirapan bukas. Okay, sir. Salamat po. See you tomorrow po. Nakangiting sabi niya. Nakita niyang umangat ang gilid ng labi ng lalaki. Bago siya tinanguan. Yeah. See you tomorrow, Lane. Isang beses pa niya ulit nginitian ng lalaki bago siya nagpaalam at saka umalis. Kinabukasan madaling araw pa lang gising na si Lane dahil naghahanda siya sa pag-alis. Abala siya sa pag-aayos ng gamit at dadalhin niya sa bahay ni Cairo nang magising ang anak niya si Liam. Mama, you're leaving po? Inaantok pang tanong nito. Ngumiti siya sa anak bago hinaplos ang buhok nito. Yes, anak. Kailangan magtrabaho ni Mama. Sagot niya. Bago mariing nakagat ang labis sa pagsisinungaling niya. Pero may restaurant na po ikaw, di ba? Yes, but Mama needs to do something important. Don't worry. Araw-araw akong tatawag para kausapin kayo. Huwag kayong masyadong pasaway kay lolo't lola, okay? Biling niya kay Liam. Bago sinulya pa ng tatlo niya pang anak na mahimbing pa rin ng tulog. Yumakap ito sa kanya, kaya agad niya namang ginantihan ng yakap ito. Mag-iingat po ikaw sa work, ha? Don't worry, sasabihan ko sila na mag-behave kami. Tukoy nito sa mga kapatid. Napangiti naman siya sa sinabi ng anak. Bago ito hinalikan sa noo. Okay, anak. I'm sorry kung iiwan ko muna kayo pansamantala. But always remember that Mama loves you, okay? Lahat kayo. Tumango naman ang bata. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa pisngi. Siya naman ay nagpaalam na rito bago isa-isang hinalikan sa noo ang mga anak na mahimbing pa rin ng tulog. Matapos noon, agad siya umalis para pumunta sa bahay ni Cairo. You're early? Nito, sa likuran niya. Nang akmang pipindutin niya pa lang ang doorbell ng bahay ni Cairo. Nilingon niya ang nagsalita. Nakita niya ang lalaki. Pawisan nito at halatang katatapos ng mag-jogging. Well, at least hindi po ako late, diba? Pabirong umirap si Cairo sa sinabi niya bago may kinuha ito sa bulsa ng short nito.
Saka pinindot, kasabay ng unti-unting pagbukas ng gate ng bahay nito. Nice. Bulong niya bago maglakad papasok, nang senyasan siya ng lalaki. Since maaga ka, ipapaliwanag ko lang sa iyo mga patakaran dito sa bahay ko. Have a seat. Iminwestra nito ang sofa na nasa sala. Umupo naman siya doon. Matapos no, nagsimula na sila mag-usap ni Cairo tungkol sa mga kailangan niyang gawin bilang personal maid nito. Makalipas ang ilang linggo, aminado si Lane na hindi naging madali ang pagiging espiya niya. Masyado kasing pribado si Cairo at sa tuwing binabalak niyang pumasok sa silid nito, tuwing wala ang lalaki, lagi yung nakalock. Lane, kailangan mo mag-isip. Kailangan mo nang hanapan ng baho ang lalaking yun. Gigil na saad niya sa isip at napasabunot ng sarili. Saka siya napapitlag sa gulat nang magsalita si Cairo sa likuran niya. Are you okay? Tanong nito agad. Kaya hilaw siyang umiti sa lalaki. Ayos lang po ako, sir. Are you sure? Tumango siya bago lalagpasan na sana ito nang hawakan nito ang braso niya. You don't look fine to me. Are you stressed? Nakita ko sinasabunutan mo ang sarili mo kanina eh. Nagsalubong ang kilay niya, bago na mewang, dahil nakita niya medyo pagngiti nito. Sir Cairo, pinagtatawanan mo ba ako? Nag-iwas ng tingin ng lalaki, bago tuluyang napangiti. Sandali siyang natigilan doon, at saka napatitig sa nakangiting lalaki. Muling bumaling sa kanya si Cairo. Hindi kita pinagtatawanan. Ah, talaga? Ako pa ang niloloko mo ngayon? Nakita niya kung paano lumaki ang ngiti ni Cairo bago hinuli ang kamay niya at hinila siya palapit. Hindi kita niloloko. Nakangiting sagot nito pero bakas ang kaseryosohan sa mga mata. Natigilan naman siya dahil sa narinig, unti-unting nawala ang ngiting nakapaskil sa labi niya. Hindi ko gagawin yun, Lane. Sa totoo lang, pumasok sa isip niya ang tunay na rason kung ba't nga ba siya nasa bahay ni Cairo. Kaya dapat gawin niya na ang kanyang binabalak, nang sa ganun hindi na yun magtagal pa. Napapalunok siya sa ganda ng boses nito. Akmang itutulak niya sana ito upang makalayo nang bigla siya nitong hinapit-palapit pa. Sir, Cairo, tawagin mo ako sa pangalan ko, Lane. Saad nito bago bumaba ang tingin sa kanyang labi, na bahagyang nakaawang. Wala sa sariling nakagat niya ang pang-ibabang labi niya, dahil sa titig nito. Bago sana itutulak muli si Cairo, nang bigla itong lumapit sa kanya at unti-unting hinalikan ang kanyang labi. Mariin niyang naipikit ang mga mata dahil doon sa kakaibang sensasyon na dulot sa kanya ng halik nito. Buong lakas niya tinulak ang lalaki, hindi dahil sa hindi niya gusto ang halik, kundi dahil paulit-ulit pumapasok sa isip niya ang kanyang tunay na pakay dito. I'm sorry. Tila natauhang sabi nito bago siya agad talikuran. Sa kabilang banda, mahihinang mura ang pinakawalan ni Cairo habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid. What the hell is happening to you, Cairo? Why did you kiss her? Pagkastigo niya sa sarili, sa kamariing napapikit. Paano kung di niya nakakausapin pa? Dagdag pa niyang tanong sa sarili. Pero bakit ba naaalala ko ang babaeng yun kapag kaharap ko si Lane? Totoo yun. Hindi niya maintindihan kung bakit. Magmula nang makilala niya si Lane, lagi niyang naaalala ang babaeng nakasiping niya ilang taon na ang nakakaraan. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya, bago na pailing-iling, at saka nagpa siya na lamang na magtrabaho kahit pa 10 oras na ng gabi. May nag-a-apply pa din? Punot noong tanong niya habang nag-check ng emails. Marami kasing messages na gusto pa ring mag-apply kahit hindi naman hiring ang kumpanya niya. Isa-isa niyang nireview ang informations ng mga aplikanteng tinanggap niya nakaraang linggo. Nakita niya marami pala doon ang galing sa Paradise Resort. What's up with these people? Bakit galing sa Paradise Resort na lahat na nag-a-apply sa akin? Aniya bago kinuha ang cellphone upang tawagan ang kanyang private investigator. At habang naghihintay siya na sagutin ito ang tawag, agad niya sinend sa email ng investigator lahat ng pangalan ng mga bagong empleyado.
Pati na rin na mga gusto pang mag-apply sa kumpanya niya na galing sa Paradise Resort. Sa totoo lang, hindi kasi maganda ang kutob niya ron. May sinend akong file sa email mo. Gusto ko imbestigahan mo lahat ng pangalan na nandun. Utos siya sa investigador nang sagutin nito ang tawag. Copy, sir. Saad na nasa kabilang linya, kaya napatango siya bago pinatay ang tawag. Mr. and Mrs. Versosa, anong plano niyo? Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya nagpasyang magpahinga. Samantala, lumipas ng 2 buwan at halos hindi nakausapin ni Lane ng mga magulang niya. Dahil sa tuwing sinasabi niya sa mga ito ang totoo na wala siyang mahanap na baho kay Cairo, nagagalit ang mga ito na kung minsan umaabot pa sa sumbatan. Mom, Dad, totoo po ang sinasabi ko. Lagi ko pong pinapakinggan ang pakikipag-usap niya sa kung sino-sino sa telepono. Sa tuwing may pagkakataon pero wala naman po ako makitang masama doon na pwedeng gamitin laban sa kanya. Bukod doon, na minsan malinis ang kwarto niya, wala naman ako nakitang kahina-hinala. Napairap ang mama niya sa video call at masamang tumingin sa kanya. What about his phone? Laptop? Try checking them. Mom, gusto niyong pakialaman ko ang gamit niya? Sa tingin ko hindi ko pa makakaya yon. Lalo na at lagi niyang dala ang cellphone at laptop niya. Gumawa ka ng paraan, Lane. Kung wala ka mahanap na kahina-hinalang bagay dyan sa bahay o kwarto niya, malamang nasa cellphone at laptop niya yon. At paano ko naman yan gagawin? Bahala ka. Diba pinaglulutuan mo siya? Subukan mo lagyan ng pampatulog ang pagkain niya tapos saka mo galawin ang cellphone at laptop. Dad, Mom, paano ko wala naman po talagang ginagawang masama si Cairo? I swear, ni minsan hindi naman po naging masama ang trato niya sa akin. Bukod doon talagang wala po ako mahanap na negatibong bagay laban sa kanya. Nakita niya sandaling pagkatigil ng mga magulang bago humalakak ang mga ito na parabang may nakakatawa sa sinabi niya. Come on, don't tell me that you're falling in love with that man. Natatawang tanong ng kanyang ama. Hindi naman siya agad nakasagot. Alam niya kasi sa sarili niya na gano'n na nga nangyayari. Sinusubukan niyang pigilan ng kanyang sarili pero hindi siya nagtatagumpay. Wala kang mapapala kung magpapadala ka dyan sa nararamdaman mo, Lane. Alalahanin mo, negosyo namin ng daddy mo nakasilalay dito. Malaki ang tulong sa atin ang negosyo namin, lalo-lalo na sa'yo nung nag-aaral ka pa. Isa pa, sa tingin mo ba mapapatawad ka ng Cairo na yan sa oras na malaman niya ang ginagawa mo? Nang uuyam na tanong ng kanyang ina. Dahilan kung bakit wala sa sariling naikuyom niya ang kanyang kamao. Tama ang mami mo. Matalino ka, Lane. Gamitin mo ang utak mo at mag-isip ka na maayos. Bibigyan ka naman ng 1 pang buwan. Hanapan mo ng baho ang lalaking yan. Siya naman ay pagod na napabuntong hininga bago dismayadong napailing-iling. Samantala isang umaga, papasok si Cairo ng kusina nang makita niyang may ka-video call, si Lane. Abalang-abala ito at hindi niya alam kung ba't pumasok sa isip niyang panoorin ito. Kaya naman, walang ingay siyang sumandal sa pinto bago nakahalukip-kip na pinanood ng babae. Mama, ano po luluto mo? Dinig niyang tanong ng isang batang babae sa kabilang linya. Malamang anak yun ni Lane. Base sa tawag dito, sa kanyang personal maid. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na may anak na si Lane. Sa totoo lang humahanga pa nga siya dito. Dahil nagagawa nito magsumika para sa mga anak nito. Nakita niyang ngumiti si Lane habang nagluluto, bago sandaling sinulyapan ng cellphone. Fried rice at itlog lang, nak. Food po ng boss mo? Tumango si Lane sa tanong ng bata, bago pinatayang kala ng maluto ang pagkain. Opo, para po sa boss ko. Kayo ba? Kumain na ba kayo? Opo, mama, kumain na kami. Mabuti naman, ayoko nagugutom kayo mga anak. Mama, pogi pa boss mo? Crush mo ba siya? Maya-maya rinig niyang tanong ng isang batang babae kaya napangiti siya. At saan mo naman natutunan yung crush-crush na yan, Rina, ha? Kunwari ay mataray na tanong ni Lane sa anak nito, na humalakhak sa kabilang linya. Just answer po, mama. Kantsaw ng bata, dahilan para makita niya ang unti-unting pamumula ng mukha ni Lane. At nangingiting tumango. Pero secret lang, okay? Huwag kayong maingay kay lolo't lola, ha? Natatawang bili nito
bago hindi sinasadyang nagangat ng tingin kung saan agad nagtama ang mga mata nila. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Lane. Nang makita siya, bago agad na nagpaalam sa mga anak nito. Sir, andiyan pala kayo. Natataranta ang saad nito bago nag-iwas ng tingin sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi upang magpigil ng ngiti bago naglakad palapit kay Lane. So you like me, huh? Tanong niya rito pero nag-iwas ng ito ng tingin bago isinalin ng niluto nito sa isang plato. Luto na po ang almusal niyo, sir. Saad nito nang hindi tumitingin sa kanya. Bahagya siyang natawa dahil sa pag-iwas nito. Bago marahang hinawakan ang braso ng babae at sa kanya ito pinaharap sa kanya. Lane, look at me. Nangingiting bulong niya at nakita niya kung paano nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang babae bago dahan-dahang tumingin sa kanya. You like me? Ilang beses na palunok si Lane bago ito sumagot sa kanya. Hindi kita gusto, Cairo. Mahal kita. Kasabay ng pagsabi niya na yon ay ang pagtulo ng luha sa mga mata. Then why are you crying? Kasi nga mahal kita. Are they tears of joy? Tanong niya sa babae. Nakita niya kung paano may gustong sabihin nito, pero sa huli, lumuluha lang na itong tumango. Mahal kita, Lane. Mahal din kita. Kapag kuha na ipag-amin niya, mahal mo ko? Kailan pa? Nagkibit balikat siya sa tanong nito. I don't know. Hindi ko alam kung kailan kita nagustuhan. At kung kailan ba kita minahal. Basta isang araw nagising na lang ako na yun ang nararamdaman ko para sa'yo. May mga anak na ako, Cairo. And they're quadruplets. I know. Narinig ko kanina. But you don't have to worry about that because I'm more than willing to be their father. And I will do everything, Lane. Liligawan kita. And also, liligawan ko yung mga anak mo. Hindi niya maintindihan, pero parang natural at sobrang gaan sa loob niya na ituring at tawaging anak ang mga anak ni Lane. Pero isa lang ang sigurado siya. Tanggap at mahal niya ang mga ito. I will take care of them as our children. Our children? Yes, dahil simula ngayon, ang mga anak mo ay anak ko na rin. Sagot niya bago hinalikan si Lane sa noo. Mahal kita, Lane. Maya-maya bumaba ang halik niya patungo sa labi nito. Noong una'y simpleng halik lang yun na kalaunan ay lumalim hanggang sa tuluyang nauwi sa isang mainit na tagpo. Sa kabilang banda, ilang oras matapos ang pangyayaring yon, marahang iminulat ni Lane ang mga mata niya bago bumaling sa lalaking katabi niya sa kama. Wala itong suot na damit at mahimbing pa rin ang tulog. I love you so much, Cairo. Pinapangako kong patutunayan ko sa mga magulang ko na wala kang ginagawang masama. Nang matapos siya magbihis, nakita niya ang laptop at cellphone ni Cairo na nakapatong sa bedside table nito. Muling pumasok sa isip niya ang utos ng mga magulang. Ramdam niyang hindi masamang tao si Cairo at ang tanging paraan upang mapatunayan yon sa mga magulang niya ay ang pakialaman ng cellphone at laptop nito. I'm sorry, Cairo, pero kailangan kong gawin to. Bulong niya bago pikit matang binuksan ng cellphone nito. Nang wala siyang makitang kahina-hinala, binalik niya yon bago nagpa siyang laptop naman ang kunin. Lalabas na sana siya sa kwarto dala ang laptop ng mahagip ng tingin niya ang pamilyar na tattoo sa likod ni Cairo at hindi siya pwedeng magkamali. Kailanman, hindi niya makakalimutan ang tattoo na yon. Dahil ang tattoo na nasa likod ni Cairo, kapareho ng tattoo ng lalaking nakasiping niya sa bar na sigurado siyang ama ng mga anak niya. Oh my God! What the hell? Is this even true? Oh my God! Si Cairo ang ama ng mga anak ko? Baka nagkamali lang ako. This is not supposed to be happening. Kabadong saad niya. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa paligid. Ngunit sa bandang huli lagi natutuon ang kanyang pansin. Sa tattoo sa likod ni Cairo, binuksan niya ang cellphone niya nang makareceive siya ng text mula sa mga magulang niya. Just wait, Mom and Dad. Patutunayan kung walang ginagawang masama ang lalaking mahal ko. Bulong niya bago agad na lumabas ng kwarto
at nagtungo sa kusina upang doon pakialaman ang laptop ng lalaki. Purang mga empleyado nila dad to ah. Maya-maya ay bulong niya nang makita niyang karamihan sa mga nag-i-email kay Cairo ay ang mga trusted employees ng kanyang mga magulang. At ang mas nakakagulat pa, puro mga application letter ang sinasend ng mga ito. Bakit sila nag-a-apply? Kahit na hindi naman hiring sina Cairo. Laman ng mga yon ang mga information tungkol sa mga tinanggap na aplikante ni Cairo na halos karamihan ay dating nagtatrabaho sa mga magulang niya. Something is off. Bulong niya bago dali-daling kinuha ang cellphone niya at agad tinawagan ang mommy niya. Hindi niya na pinatapos pa sa pagsasalita ang mommy niya dahil agad siyang nagtanong. Tell me, mommy, talaga bang kusang nagre-resign ang mga empleyado niyo ni dad at agad nalilipat sa kumpanya ni Cairo? O inutusan niyo sila? Malamig ang boses na tanong niya. Lane, this is not the right time for that. Mariin at hysterical na sabi ng mommy niya. Pero atat na siyang malaman ng totoo. Just tell me. Kaharap ko ngayon ang laptop ni Cairo at halos lahat na nag-i-email sa kanya mga trusted employees niyo, bukod doon karamihan din sa tinanggap niya aplikante galing sa inyo, mom. I may not be interested in our business pero hindi ako tanga. Tell me. Inutusan niyo ba sila na mag-resign at mag-apply sa kumpanya ni Cairo? Yes! Now listen to me. Hindi niya ulit hinayaang matapos ang mama niya dahil sa galit. Para ano? Para silang mag-espiya at sumabotahe kay Cairo, ganun ba? Ha? Ganyan katindi ang galit niyo? Sinisiraan niyo yung tao dahil lang tinanggihan kayo? At hindi pa kayo nakontento? Pati ako na sarili niyong anak, ginamit niyo? Hindi makapaniwalang saad niya. Bago agad binaba ang tawag, saka siya mariing napapikit at napayoko. Nasa ganun siyang sitwasyon nang marinig niyang papalapit na ang yabag ni Cairo hanggang sa huminto ito sa gilid niya. Nagangat siya ng tingin sa lalaki na naabutan niyang malamig ang tingin sa kanya. Why did you lie to me, Lane? Malamig ngunit seryosong tanong ni Cairo bago pa balyang inilapag sa island counter ang cellphone nito bago sinulyapan ang laptop na hanggang ngayon bukas pa rin. Masama ang kutob ko sa mga emails na yan kaya nagpaimbestiga ako. Few minutes ago, may investigator called. Sinabi niya sa akin nang nalaman niya. Ang mga tao sa likod ng emails niya empleyado ni Mr. and Mrs. Versosa. Binayaran nila para magpanggap na nag-resign at saka mag-a-apply sa kumpanya ko upang mag-espiya o sakaling matanggap sila. I really find it childish, you know? Hindi ko inakala na ang magagaling na negosyanteng si Mr. and Mrs. Versosa ganun maglaro. Pero may sinabi pa sa akin na investigator. Inabisuhan ako na huwag basta-basta magtiwala kung may lalapit man sa akin dahil baka isa yun sa mga tauhan ni Mr. and Mrs. Versosa na balak ding mag-espiya. At alam mo ba? Nagulat ako na mag-send siya sa akin ng information tungkol sa'yo. Pumasok agad sa isip ko na baka may connection ka sa mag-asawang Versosa pero isinantabi ko dahil mahal kita at naniniwala akong di mo magagawa yon. Pero narinig kitang kausap ang mami mo. You guys are talking about me? Lane, bakit ka nagsinungaling? Bakit di ka umamin? Na anak ka na mag-asawang yan, ha? Bakit? Bakas ang pinaghalong galit at hinanakit sa boses nito. Ramdam niyang gustong-gusto nitong magtaas ng boses, pero pilit pinakakalma ang sarili. Cairo, I'm sorry. Yun ang tanging nasabi niya. Bago maya-maya umiyak na siya. Umiwas na siya nang akmang hahawakan siya nito. Handa akong patawarin na ginawa ng mga magulang mo at ng mga empleyado nila. Pero ang hirap na tanggapin na yung babaeng mahal ko niloko ako. Umiigting ang panga nito matapos sabihin yon. At napasingha pa siya ng galit nitong hampasin ang island counter kasunod ng mahina ngunit sunod-sunod na pagmumura. Lane, sabihin mo nga sa akin. Ano pa bang hindi ko alam ang tungkol sa'yo? Ano pa ba ang mga bagay na tinatago mo sa akin, ha? Sabihin mo na. Ngayon din, habang mas nangingibabaw pang pagmamahal ko kasi galit sa'yo. Galit man ito pero may pagsusumamos sa boses nito. Kaya nakagat niya ang pang-ibabang labi. Bago nagpa siyang sabihin dito ang katotohanang nalaman niya kanina. Ako ang ama ng mga anak mo? Kanina ko lang nalaman. Nung nakita ko yung tattoo sa likod mo. Ibig sabihin, what you are trying to say,
Ikaw ang babaeng nakasiping ko ilang taon na nakakaraan? Dahan-dahan siyang tumango sa sinabi nito. Nasaan sila? Nasaan ang mga anak natin? Tanong nito kasabay ng pagtunog ng cellphone niya dahil sa tawag ng kanyang ina. Answer it, baka importante. Umiling siya bago pinunasan ng luha. Nasunod-sunod na pumatak sa mga mata niya. Nagagalit ako, Cairo. Galit ako sa mga magulang ko. Ayoko sila makausap. Pag-amin niya bago siya napapikit. Pero lumapit ang lalaki sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. I'm here. Don't worry. I will always be with you. Galit ka, diba? Yes, I am. Galit ako dahil nagsinungaling ka. At kung gusto mong mawala ang galit ko, kailangan pakasalan mo ko. Pero sa ngayon, sagutin mo muna yung tawag ng mami mo. Lane, salamat naman at sumagot ka. Umuwi ka dito sa bahay, may sakit si Lizzie. Hindi tumitigil kakaiyak dahil ikaw ang hinahanap. Saad ng kanyang ina. Matapos nun agad niyang binaba ang tawag bago dali-dali silang umalis ni Cairo upang pumunta sa bahay ng mga magulang niya. Kung saan tumutuloy ang mga bata. Lane, nasa kwarto, puntahan mo na lang. Agad na sabi ng kanyang ina na makarating sila. Tumango naman siya bago hinila ni si Cairo. Paakyat, pero hinarang sila ng daddy niya na seryosong nakatingin sa lalaki. Ikaw lang ang pumunta sa mga bata, Lane. Ikaw lang ang magulang nila. Dad, Cairo is the father. Mahabang kwento pero siya ang ama ng mga anak ko. Seryosong sabi niya pero nanatili ang seryosong tingin ng kanyang ama. Kahit na. Iwan mo yung lalaking yan dito. Ikaw lang ang umakyat. Aangal na sana siyang muli. Pero naramdaman niya ang masuyong pagpigil ni Cairo sa kanya. It's fine. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Anito kaya napabuntong hininga na lamang siya bago dali-daling nagtungo sa kwarto ng mga bata. Sa kabilang banda, isang suntok ang agad tumama sa mukha ni Cairo nang makapasok na si Lane sa silid ng mga anak nila. Balak mo bang paikutin at gantihan ang anak namin, ha? Ginagamit mo lang ba siya para gumanti? Sinasabi ko sa iyo, Monteverde. Kung sasaktan mo lang ang anak namin, lumayas ka na sa pamamahay ko ngayon pa lang. Excuse me, sir. Hindi ko po ginagamit ang anak niyo. Pasensya na pero hindi ako gaya niyo. Handa naman talaga siyang patawarin ng mga ito sa tangkang pagsabotahe sa kanya. Pero hindi niya matanggap ang katotohanan ginamit ng mga ito ang babaeng mahal niya. Ano ibig mong sabihin, ha? Na ipinain namin ang anak namin? Gano'n naman ho talaga ang ginawa niyo, di ba? Ang mga panahong ginawa niyo siyang espiya. Naisip niyo man lang ba ang kapakanan niya? Hindi niyo ba naisip ang mga bagay na maaaring mangyari sa anak niyo? Kung nagkataong hindi ako matinong lalaki? Mariing tanong niya na nakapagpatigil dito. Alam niyo, handa akong patawarin kayo sa ginawa niyo sa akin. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang sikmurain ang ginawa niyo kay Lane. Mahal mo ang anak namin? Seryosong tanong ni Mrs. Versosa. Wala siyang pagdadalawang isip na tumango. Sigurado ka? Baka nakakalimutan mo nagsinungaling siya sa'yo para makapag-espiya. I understand, Lane, kung bakit siya pumayag na gawin ang gusto niyo. Mahal ko ang anak ninyo. Handa kong gawin ang lahat para sa kanya, pati na rin sa mga anak namin, at pakakasalan ko siya, pumayag man kayo o hindi. Seryoso niyang sabi bago pinunasan ang labi niyang dumugo dahil sa suntok ni Mr. Versosa. Kung gano'n umupo ka, at sabihin mo sa akin ang plano mo sa anak at mga apo ko. Seryoso ang sabi nito, kaya kahit hindi man maganda ang nangyari sa pagitan nila, napangiti siya bago sinunod ang sinabi nito. Saka siya nagsimulang magsabi kung anong plano niya para sa magiging pamilya nila ni Lane. Samantala makalipas ang ilang linggo, abala si Lane sa pakikipaglaro sa mga bata nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon si Cairo. Papa! Agad na sigaw ng mga bata bago tumakbo patungo sa kanya. Kilala na ng mga ito si Cairo. Nung una, kinabahan pa siya dahil baka mahirapan ng mga bata na makisama sa lalaki. Pero labis ang kanyang kasiyahan. Nang madali ito nagkasundo. Hello mga anak, nagawa niyo ba ang sinabi ko? Tumaas ang kilay niya sa narinig bago nagtatanong ang mga matang tinignan si Cairo, na nakamasid din sa kanya. At anong pinapagawa mo sa mga bata, ha? Ba't parang ako ang walang alam? Relax ka lang po, mama. Huwag ka excited. Sa halip ay sabi ni Reyna kaya natatawa siyang pinanlakihan nito ng mata.
Aba gumaganyan na kayo ah. Taas kilay na tanong niya bago inismiran si Cairo nang makita niyang natatawa lang itong nakatingin sa kanya. Excited na talaga ang mama niya, sige na gawin na natin. Maya-maya sabi niya sa mga anak bago nagsiupo ang mga ito sa harap niya at nagsimulang kumanta. Wow, ang gagaling yung kumanta ah. Siguradong mananalo kayo sa dance contest niyan. Nangaasar niyang sabi at tumawa pa. Kahit hindi manalo sa dance contest, basta maging asawa ka lang sapat na. Walang sere-seremonyang lumuhod dito sa harap niya. Mahal na mahal kita, Lane. You are my life now, and the kids. And I'm hoping that you could also be my wife. Binuksan nito ang isang box at nilabas ang isang mamahaling singsing. Will you marry me? Please, marry me. Sa bandang huli tumanguna siya, kasabay ng pagsagot ng yes. At ang mga bata, nakisigaw naman sa labis na kasiyahan. Ilang buwan lang makalipas matapos ang tagpong iyon, tuluyan na nga silang kinasal. At ilang taon matapos ang araw na yon, ramdam ni Lane ang mas lalong pag-iigting ng kanilang pagmamahalan. I promise to do everything for our family. I love you so much, Cairo. And I promise to protect you and love you with all my heart. Mahal na mahal kita, Lane. Lumapit naman sa kanila ang mga anak habang nakatanaw sila sa veranda. I love you, Mama and Papa. Love na love namin kayo. Nagkatinginan silang mag-asawa dahil sa sinabi ng kanilang mga anak. At pagkatapos pinagsaluhan nila ang isang mahigpit na yakap. Sa mga sumunod pang taon, totoo namang sinubok ang kanilang relasyon pero hindi sila sumuko. Mahirap man, ginagawa nila lahat ng paraan upang malampasan ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay nila. Hindi lang para sa kanila kundi para sa kanilang mga anak, naging mas matatag ang kanilang pagmamahalan. At nang sa ganon, maging mabuting halimbawa sila para sa mga anak kung sakaling magkaroon na ito ng sariling pamilya sa hinaharap. The end.